Inihayag ng Philippine Air Force, PAF, kahapon Huwebes na ang tagagawa ng sasakyang panghimpapawid ng Poland, ang PZL Milik, ay naghatid ng isa pang 5 S-70I Black Hawk na unit ng helicopter noong December 9. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang panayam, sinabi ni PAF spokesperson Colonel Consuelo Castillo na ang mga helicopter na ito ay naihatid sa Clark Air Base, Angeles City, Pampanga at ito ang pangalawang paghahatid para sa taong ito. Ang mga helicopter na ito ay sumasailalim na ngayon sa mga aktibidad ng Technical Inspection and Acceptance Committee, TIAC, bago ang pagtanggap at pagkomisyon ng PAF. Ang unang 5 Black Hawks ay naihatid noong ika-10 ng Hunyo at natanggap sa serbisyo ilang sandali pagkatapos. Sinabi ni Castillo na ang 10 S-70I na ito ay bahagi ng 32 aircraft contract deal sa PZL Milik na nilagdaan ni dating Department of National Defense, DND, Secretary Delfin Lorenzana noong February 22, 2022 na nagkakahalaga ng 32 bilyon pesos. Kasama sa kontrata ang isang paunang logistics support package at pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew. Isa pang 15 S-70I helicopter ang inaasahang may hahatid sa 2025 habang ang natitirang 7 unit ay inaasahang maibibigay sa 2026. Sabi ni Castillo, ang aming Black Hawks ay napakahalaga dahil ginamit ang mga ito para sa isang hanay ng mga misyon, at para sa mga operasyon ng panloob na seguridad, ginamit din ito para sa paghahanap at pagsagip sa medikal. Ginamit namin sila para sa HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, masyado silang nagagamit lalo na dahil marami na tayong bagyo noong mga nakaraang buwan. Sinabi rin niya na ang S-70I helicopter ay mas mabilis, matibay at maaaring magdala ng mas mabigat na kargada kaysa sa iba pang mga helicopter sa serbisyo ng PAF. Ang DND ay dati nang bumili ng 16 na unit ng Black Hawk helicopters mula sa PZL Milik, na naihatid mula 2020 hanggang 2021 sa halagang 11.5 bilyon pesos. Sa dati nang nakuhang 16 na Black Hawk na unit, isa ang nawala nang bumagsak ito habang nasa night flying exercise noong June 24, 2021. Habang umuunlad ito, sinabi ni Castillo na ang PAF ay nagtalaga ng 2 S-70I helicopter noong Huwebes para magsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, RDANA, sa pamamagitan ng aerial survey sa Negros Occidental Province at mang-alap ng mga kritikal na datos sa mga potensyal na panganib kasunod ng pagsabog ng Mount Canlaon noong December 9. Sakay ng mga helicopter ang mga eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, at mga opisyal mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, ng Negros Oriental at Negros Occidental, at Office of Civil Defense, OCD, Region 6 at 7. Ginamit ng interagency team ang aerial platforms upang makakuha ng komprehensibong pangkalahatang ideya ng sitwasyon at tukuyin ang mga lugar na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang flight mission na nagsimula sa 29 minuto pasado alas 8 ng umaga ay tumagal ng halos 1 oras. Aniya, 2 helicopter din ang gagamitin para sa airlift ng dami ng relief goods na inilaan para sa mga apektadong komunidad. Ang PAF, sa pamamagitan ng mga air asset nito, ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa pagtugon sa kalamidad at mga pagsisikap sa pagtulong, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang kakayahan sa himpapawid. Ang Air Force ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsubaybay at pagtugon sa mga natural na sakuna at iba pang mga emergencies. Sa
Samantala, sinabi ng Philippine Navy noong Miyerkules na magpapatuloy ito sa pagsasagawa ng mga patrol sa West Philippine Sea, WPS, ngunit nangakong hindi magre-react sa patuloy na agresibong aksyon ng China, na gumamit ng sarili nitong hukbong dagat sa lugar. Ang pahayag ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Martes na hindi na kailangang mag-deploy ng mga barkong pandigma sa WPS matapos magpaputok ng water cannon ang China Coast Guard, CCG, at bumangga sa isang sibilyang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, sa Bajo de Masinloc noong nakaraang linggo. Ang Bajo de Masinloc, na tinatawag ding Scarborough Shoal o Panatag Shoal, ay matatagpuan 124 nautical miles mula sa Masinloc, Zambales, at itinuturing na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Nagpapatuloy ang tensyon habang inaangkin ng Beijing ang halos lahat ng South China Sea, isang conduit para sa higit sa $3 trillion ng taunang shipborne commerce, kabilang ang mga bahaging inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Brunei. 3 Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries vessels ang regular na nagpapatrolya upang protektahan ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal nang lumapit ang ilang Chinese Coast Guard at Navy ships at nagsagawa ng agresibong aksyon pagkaraan ng madaling araw, sabi ng Philippine Coast Guard. Noong 2016, isang internasyonal na arbitration tribunal sa Hague ang nagpasya na pabor sa Pilipinas sa pag-angkin ng China sa South China Sea, na nagsasabing ito ay walang legal na batayan, hindi kinilala ng China ang desisyon.